In this video, hindi siya post-game review or highlights, but it will be a sad reaction lang sa nangyari sa NLEX. Laglag na sila sa PBA playoffs after being the number 1 seed in the conference, also having the number 1 best player of the conference nominee. Pero nung lumabas ang bracket at naging TNT yung kalaban, lahat ng tao parang expected na yung mangyayari. Sister team ganyan, sagip ka pamilya yung mga comments. Though parang ang bastos lang din naman sa part ng TNT nun kasi madidiscredit yung ginawa nilang preparations, practice, scouting, improvements, kung ganun lang yung tingin ng mga tao. Kasi hindi mo rin talaga maaalis yan sa kanila. Yes, walang alam dyan yung mga players sa totoo lang Pero looking at the box score, pinagod nila yung starters nila and hindi naman sila ganun, di ba? 40 minutes yung apat na players, import si Caddy Lane, Bolik, Winston at Semirad. LJ Gonzalez played only 16 minutes nakapag crunch time, nandyan nga yan Cyrus Torres, who hits big time shots last game, played only 4 minutes. Bahio, who is shooting well, 7 points in 9 minutes. Nakakalungkot talaga para sa part ng NLEX, lalo sa mga players na syempre ayaw naman nilang matalo talaga Hindi rin naman tayo nagsasabi na merong sagip ka pamilya na nangyayari. Kumbaga, parang hindi lang siya maalis sa isip ng mga tao. Lalo't merong history ang franchise of always giving TNT the upper hand sa mga players. Oftana from NLEX, BGR from NLEX. Yung pag-build nila ng roster is not from scratch. JP Eram from NLEX din pala. And dito papasok yung linyang kaya umalis si Coach Yeng ng NLEX. We know Coach Yeng na gusto niya ng fair system, gusto niyang mag-build through the draft. Iba kasi yung satisfaction nun sa kanya That is rare sa mga teams ngayon sa PBA or sa mga coaches. Coach Yeng is one of one. Kaya we really respect him so much. Umalis siya kasi yung mga players na gusto niya, hindi rin pala niya mahawakan ng matagal. Pag gumaling, wala na agad. Wala rin siyang control sa roster moves. Again, hindi sa dinidiscredit natin yung panalo ng TNT. Kasi on paper, lugi naman talaga yung NLEX sa matchups pa lang Pero alam natin, kaya ng NLEX pumalag. Tsaka twice to beat. Alam natin, magkakaroon ng adjustment the next game. So, ganun lang ba yun? After ng scouting report, ng film session, ibabad lang yung starters, yung adjustment. Samantalang, maraming silver lining from game 1. Ayun lang naman, nalulungkot lang ako as a PBA fan kasi I really want NLEX to go all the way. Fantasy rin nating mga PBA fans yan, mga basketball fan. Lalo yung NLEX versus Rain or Shine sana sa PBA finals. Pero reality, TNT versus Ginebra again Sana makalusot yung Rain or Shine. Sorry Ginebra fans pero sana tama na. Sana good games sa semis. Maybe it is really, or hindi lang talaga maybe, it is time to remove the sister teams. Kasi alam mo yun, parang yan na lang din yung isa pang sumisira sa liga, sa image ng liga. So dati okay lang kasi tig-dalawa lang naman, competitive kahit yung dalawang mag-sister team, alam mo yun, balyahan. Pero ngayon, iba na yung panahon So I think it's time talaga to remove the sister team para walang masabi yung mga tao. Podcast kami ng ilang viewers dito sa channel. So in a bit, chat ko sila. Yung mga nanonood din dito sa atin. So, kung mapanood nyo to agad, kung gusto nyo sumama sa podcast maya-maya, mga 12:30 AM, mag-comment na kayo agad ng inyong messenger and magre-reach out ako para makapag-Google Meet tayo.